3, 2, 1. Welcome po muli sa ating pagtuturo ng pagtatabas. At ang ating gagawin ngayon ay tabas tayo diretso tila. At hindi tayo gagamit ng quadrante o L-square o curve, yung pang-curving natin sa gilid. Ang ating gamit ay ano lang, itong tip measure, itong ruler, at saka itong Dixon. Kasi pangkaraniwan, halimbawa sa mga gustong matutong manahi pero wala silang L-square, wala silang curve, so sa ganitong paraan na diretso tayo tila, wala silang pattern, makakatabas tayo ng pantalon sa pamamagitan lamang ng gamit natin na ruler lang, at tip measure, Dixon, at saka sanggunting. So yun lang ating gagawin ngayon. So, hindi tayo magpatumpik-tumpik, dire-diretso tayo sa mahalaga ang oras. Dito, meron tayong sukat na susundan na ang crotch o ponjo ay 26, ang haba ay 36, ang baywang ay 23, at ang hips ay 38, ang hita ay 24, ang tuhod ay 18, at ang laylayan ay 14. So, ito na ating gagawin. Una natin gagawin ay magbibigay tayo kaagad ng allowance ng 1.5 para ito sa waistband, hawakan. Ito. Pagkatapos, ang ating crotch ay 26. So, tulad ng mga sinasabi ko, tinuturo ko noon, dito natin harapin ang 26 sa likod. 26 cm is equivalent to 10 inches. Yan. Dito tayo guguhit. Tapos, dito sa haba tayo. Ang haba natin ay 36. So, dito tayo sa haba na 36. Yan. Magdagdag tayo ng mga 1/4 lang. So, ganun din dito sa kabila. Siya din ang ating gagawin. 10 inches. 10 inches. Tapos, yung haba na 36. At kukunin natin yung sentro sa tuhod. Ang 26 ay hatiin natin ay 13. Dito, gitna tayo. Tataas tayo ng 1 inch. So, dito tayo sa 12 guguhit. Ganun din dito sa kabila. 12. So, dahil wala tayong curve na ginagamit o L-square, ang gagamitin natin ay ruler. Yan, dito ruler. Yan, guhit tayo ng ruler. Gamit tayo ruler. Ganun din dito sa kabila. Ruler ang ating ginagamit talaga. Huwag tayong gumamit ng L-square para sa mga walang matututo sila magtabas. Kasi ito isa sa mga problema din dito ng mga magtatabas. Dahil wala nga silang L-square. So ito na yung paraan na kahit wala kang L-square, makakatabas ka ng pantalon. Diretso tila. So, ang ating kukunin kagad dito tayo sa gilid. Alitan. Guhit tayo dito. Guhitan natin yan. Tapos ang hita natin, ang ating gagamitin, hindi hips na sukat para magkuha dito ng hita, kundi hita mismo. Itong hita, 24. So, ano ba ang kalahati ng 24? Ay 12. So, itong 12. Kukunin natin yung 12 dito. Pagkatapos ng 12, yan, kukunan natin ang center. Ang kalahati sa 12 ay 6. Yan. Tapos aatrasan natin dito ng 1.5. Yan. Kasi yan yung sa ponjo. Ito naman sentro. Kung magpipiston ka, dito tayo kukuha ng sentro sa piston. Susukatin lamang natin dito sa gilid. Yan. Dito. Meron tayong 6 and 3/4. Dito din kukuha din tayo ng 6 and 3/4. Ganon din dito, 6 and 3/4. Yan. Pagkatapos guhitan natin ng ruler, sentro. Tansahin natin nga talagang nasa sentro tayo. Kasi roller lang ating ginagamit, maikli lang. Yan. Yan. Yan siya. Pagkatapos, ang ating tuhod ay, ang sukat ay 18. So, kalahati ng 18 ay 9. So, hanapin natin yung 9, hatiin natin ng 9 ay 4.5. So, dito sa 6 sentro, 4.5 yan. Dito, sukat tayo ng isang 4.5 at saka dito
Yan sa 4.5. So 9 yan ang kabuuan yan. Yan o. Yan, 9 yan. Kita natin sa ating tape measure. 9 inches yan. 9. So ganoon din dito sa kabila. Ang ating laylayan ay 14. So ang kalahati ng 14 ay 7. So yung 7 hatiin natin 3.5. So yan. 7 plus dito isa. Pagkatapos guhitan natin ang ruler. Ang ating guhit ay ganito. Tsansa natin ha. Unang guhit para ito sa front. Pangalawang guhit para ito sa back. So ganun. Ganun din dito sa kabila. Ayusin na lamang natin. Yan. Ganun din dito sa kabila. Kukuha tayo ng sukat. Yung ganyan. Ito sa front. Yung sa likod. Yung ikalawang guhit. Yan. Ito sa likod. Ito yung sa front panel. So dahil wala nga tayong curve, hindi natin makukurbahan na ito. So ang gagawin natin, mata-matain na lang natin, kumbaga tsansa lang. Parang nagkakurba tayo, parang gano'n, no? Yan, yan, yan. Yan. Parang kurba ng kaunti. Kung medyo hindi ka satisfy sa ginagawa mong kurba, ulitin mo hanggang sa masatisfy ka, parang gano'n, no? Yan, ganyan. Yan, ganyan. Yan. Pagkatapos dito, ganun din. Ganun ka. Ng konti. Yan. Ganun din dito sa kabila. Yan. Malabo. Linawin natin. Gamitan natin yung medyo malinaw-linaw. Yan. Yan. Malinaw na siguro. Makita na siguro to. Yan, kita na siguro. Mahirap magtabas nga ng ano, pero ito yung isa sa mga paraan para tayo ay makakatabas kahit wala tayong quadrante at saka kurbante. So ito dito, atin itong tumbahan ng konti. Yan. Mga ganyan. Yan. Pagkatapos, atras tayo ng 3/4. Susukat tayo ng, kasi divide by 4 natin itong baywang na, ang baywang ay, ano baywang? Sukat ng baywang. 33. So, 33 divided by 4. So, una, 33, 16 and a half. Yung 16 and a half, hatiin pa natin, ay ano na lang, 8 and 1/4. So, 8 and 1/4, yun ang ating isusukat dito, ng 8 and 1/4. Bukat tayo ng 8 and 1/4 plus sewing allowance, half inch. So, tantsahin din naman natin dito. Tantsahan lang ito, na parang kurba-kurba ng kaunti. Yan, kasi medyo, ano naman, yan. Ganun ang ating gagawin pagka wala tayong quadrante, wala tayong kurbante. Yan ang gagawin natin. Ganyan lang, tsansahan lang yan. Basta importante makuha natin yung sukat. Pagkatapos kukuha tayo dito ng sukat na dos para sa opening ng packet. Tapos yung haba o lalim dito sa ano ay ano lang, kahit 5.5 o 5 3/4. Yan. Tapos guhitan natin dito. Pag ganyan. Yan yung pakit natin. Tapos dito, tataas tayo, buhat dito, tataas tayo ng 2 inches. Tapos atin na lang kukurbadahan ng pagganon. Yan, para sa punjo ito eh. Yan. Unang panahon ganito ang mga ano, walang gamit-gamit ng curve. Diretso lang, kamay-kamay lang pagganon. So, ito na yung ating front. Ito na yung ating front. Nagguhit lang ako ng pangalawa dyan para maunawaan ninyo na ganito pala ang kalagayan natin pag nagtabas tayo na yung lapad, isang ruler para pala sa kabila yan. Pag halimbawa nagsukat tayo ng ganyan, pag dito tayo gumuhit isa uli, para na sa back. So, mayroon tayong 1 inch na allowance sa distansya muhat sa front. Kasi pag pinagsama na yan mamaya, ang lalabasan yan ay yung tamang sukat na ating pinapalabas. So, tatabasin na natin ito.
sinakuha na natin yung front panel. Front panel. Tapasin na natin. So, dito sa taas, mag-aalawan tayo ng half inch dito o 3/8, mga ganong kalapad para sa ating pakain sa ating tie. So, tabasin na natin. O, ayan. Ito, mga magandang paraan ito, mga kapadyak, dahil kahit wala kang cord, wala kang elsewhere, nakakatabas ka ng pantalon. Yan. So, bakit natin hindi sinama yan? Kasi para sa likod yan. Ginuhitan ko lang yan para alaman ninyo na itong guhit na pangalawa, yung para sa likod. Pero ito lang ang ating kailangan muna. Sa front panel lang ang ating kailangan. Yan, kaya front panel lang ating kinukuha. Tabasin natin. Yan. Duplikitan natin para sa bulsa. Duplikitan natin dito. Pero direct tila tayo eh. Direct fabric tayo. Yan, para sa pag magtahi tayo, eh meron tayong masusundan. Ganon din dito. Atin itong guhitan para sa ating hem o sa pull, sa duplik, sa laylayan. So, atin itong tanggalin ng isa, kunin natin ito, kasi yan ang ating i-duplicate doon, yun ang ating kukuhaan din ng sukat para magsukat tayo ng back panel. So, tabi natin itong isa. Tapos, ang tila ay ating babaliktarin. Gano'n natin. Gano'n natin, baliktarin natin ang tila. Yan. Tapos ay atin itong lagay ng mabuti. Yan, ganyan. Tayo. Ayusin natin nga siguradong wala tayong ano dyan. Wala tayong sablay dyan sa dulo. O mamaya kinapos tayo dyan. Ganyan. Ang ating kukunin muna, yung katulad ng ginagawa natin kanina. Guhitan natin ito dito. Yan, guhitan natin dyan. Tapos guhitan din natin dito sa kabila. Sa laylayan. Pagkatapos, guhitan lang natin siya ng isang ruler. Bikitan lang natin yan. Kasi yan na yung sukat. Kasi 1 inch ang diferensya niyan eh. Yan. Ano tayo dyan? Hanggang dito. Ganon din dito sa kabila. Kuha tayo ng 1 inch. Hindi na usog ng konti. Paggalaw ko. Nang usog. Tinulak-tulak ko. 1 inch kasi yan. Diferensya. Ang ano yan. Itong lapad na to, tsaka yan, kabilaan, 1 inch yan siya. So, dito guhit din tayo dito. Yan, ganyan. So, una natin kuhanin ay ang sukat ng balakang. Ang balakang natin ay may balakang tayo na 38. So, yung 38 dito tayo.
Bigay tayo ng allowance na half inch, tapos dito din half inch din para sa sewing allowance. Yan. Tapos tumbok ay diyan. So 38, ang kalahati ng 38 ay 19, ano? So 19. So yung 19, buhat ito sa half inch na to na pagitan, ito yung 38, itong 19. So yung 19 na yan, guhitan muna natin dito, tandaan natin yan dyan. So dito yung 19 para sa 38. Tapos bigay tayo ng half inch para sa sewing allowance. So ganun din dito sa kabila. Buha tayo diyan, ito para sa sewing allowance dyan. Dito half inch din ang ating pakain. Yan, half inch tayo para sa sewing allowance. Pagkatapos ganun din tayo dito. Ang ating baywang ay 33. So 33, ang kalahati ng 33 ay 16 and a half. So dito tayo 16 and a half. Buhi tayo dito. Plusan pa natin ng half inch para sa dart. Dito tayo sa 33, 16 and a half. Sewing allowance. Yan. Tapos atin itong guhitan din. Yan. Guhitan natin yan. Pati yung allowance, guguhitan din natin dito sa allowance sa tahi. So, yan yung pangalawang guhit. Yan yung sa sewing allowance. Kasi diyan tayo papantay. So, ngayon, atin na itong guhitan. Huwag kang gumuhit ito sa taas kasi sa back panel na ang ating ginagawa eh. Dito tayo sa ilalim guguhit. Ganyan. Yan. Sa lalim tayo guguhit. Bagamat may bakat yan konti, pero pag plansya niya, mawawala din yan pag ating pinasa ng tubig yan. So ngayon, nakuha na natin. So ang ating gagawin ay atin na naman itong kurbadahan sa pamamagitan ng ating ruler. Yan. Ano lang ba? Tsansahan lang. Tsansahan lang tayo. Yan. Tsansahan tayo. Yan. So paraan ito na ano tayo. Kahit wala tayong maraming gamit, nakakatabas tayo. Nakuha na natin, nasukatan na natin yung yung hips. Ang atin na naman kukunin ay yung hita. Ang ating sukat sa hita ay 24. So magbibigay tayo ng allowance ngayon lagi ha. Half inch dito na allowance. Tapos dito bababa tayo ng mga 1.5 inches. So yun ang distansya natin. So yan. Tapos dito din naman half inch din dito. So, dito tayo dampot sa tinaniyap kasi dito yung hanggan. Kasi yung lagpas dito, sewing allowance na yan. Hanapin natin ang kalahati ngayon ng hita na 24. 12, ang kabuuan ng sukat ng hita na 24. So, yung 24 ay ito. Yan, 24 yan. May sewing allowance. Ito hanggang sa may guhit. Dito ang tahi niyan. So, dito din naman sa kabila, ito din ang ating pinakatahi. Sewing allowance din dito. Pagkatapos, atin yan siyang kukurbadahan. Yung kurbada natin na sa pamamagitan lamang ng ruler. Yan. Yan. Tsansyahan lang yan mga kapadyak. Baga, gamitin lang natin yung ating kukunti-kunti para makakurba tayo dyan. So, para sila magpantay, i-grading natin ito. Pati natin. So, mayroon tayong 11.18. So, ganun din, tulak mo lang doon. 11.18 yan. Ano mo lang, ibaluktot mo lang ng konti para makuha natin yung saktong sukat. 11.18, ano? Dito, sagad ka sa taas. Ibababa mo ngayon ng half inch para sa sewing allowance kasi yan doon sa taas. So, ngayon, dahil dito tayo dito tayo sa, kumbaga, dito, parang dito yan banda. So, dito ngayon magsimula ang ating pagguhit para sa likod. Yan, dito. Yan. Yan na siya. So ngayon, kukurbadahan mo na lang ng pagganon para sa ating likod. Yan, kurbadahan mo na lang. Ikaw na lang magtsansa-tsansa kung gaano kagandang kurbada ang gagawin mo. Mga ganyan, no? Medyo pangit pa yung aking pagkakurbada, pero ito, tuturo lang to. Ikaw na mismo magtatabas, ikaw na maghanap ng magandang forma sa paggawa ng kurbada dyan. Pagkatapos na guhitan na natin, atin na naman sukatin yung kabuuhan sa crotch na 26. 26 ang ating kabuuhan sa harap at sa likod. 26 yan. So ngayon, yung 26 yan, bawasan natin ng 3 inches yan para sa waistband. Sa waistband. Yung 3 inches. So itong 3 inches na to, dito tayo magsimula
sa ating pagsusukat. Huwag nating kalimutan laging magbibigay ng half inch na allowance sa sewing allowance, ano? So kaya dito tayo ngayon ang magsisimula ng 3 inches. So ganyan ang ating ano, kasi ito yung gilid. Dito tayo. Tapos didistansya tayo ng mga half inch din. Paikot, sukatin mo ng ganun, paikot, ganyan, 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 ganyan. Hanggang makarating dito sa pinakaguhit din. Yung dito, huwag mo lang isama yan sa pagbibilang kasi sewing allowance yun. Dito lang tayo sa may guhit kasi dito natin ikakabit ang ating waistband. Tapos ikot tayo. Tanggalin natin. Dito, half inch din ang allowance. Lagi tayong magbibigay ng half inch na allowance. Kasi dito makikita natin ngayon kung hanggang saan yung 26. Yan, ito ang 26. 26 sa kabuuhan ng ating ponjo. Tapos magbibigay tayo ng allowance na half inch sa sewing allowance. Kaya natin itong guhitan. Yan, guhitan natin. Pagkatapos natin magguhitan, hatiin natin. Kasi may bulsa tayo sa likod eh. Yan. Ang ating bulsa sa likod ay 12 packet. So, kalahati nito, yan, ganun mo lang. Pagkatapos, guhitan mong naka-eskwala. Eskwalado ha. Pagkaguhit natin, eskwalado yan. Pagkatapos, ang babalan tayo ng buhat ito ay mga 3 1/4 para yung puwit ay hindi siya walang puwit, kaya kailangan pausliin natin yung puwit. Tataas natin yung bulsa para pag naglagay ng wallet, bubukol yun. Parang may puwit din. So yun, yung mga paraan mga kapadyak. So ngayon dito, pagtatabas, magbibigay tayo ng 1.5 inches. Tapos, igano natin kasi yun ang tatabasin. Kasi allowance ito mga kapadyak sa ating pagtatahi. So ngayon, nakita mo yung guhit na yan dyan. Yung ating kurbada dito, diyan natin ito tumbok. Kasi yan ang ating sewing allowance. Yan. Kita na. Kita klarong-klaro yan. Yan o. So, nakuha na natin ang kabuuhan ng ating sukat. So, mayroon pang isang nakalimutan. Yung ating dart dito para sa ating weld. Yan. Magdadart tayo ng half inch eh. Kaya yung allowance na yan na itong nagdagdag ako ng half inch ay dito yan siya. Pag tinahay natin to dito, ang half inch na to, nawawala na yan siya. Yan. Kasi itong binigay nating allowance dyan, para yan sa dart na ating tatahiin. Para sa ating bulsa mamaya. So, yan yung ating pagkuha ng ating pagtatabas ng diretso sa tila na hindi tayo gumagamit ng L-square at curve line. Dahil kung wala nga tayo naman, so kahit wala yung mga bagay na yon, ruler meron tayong Dixon at meron tayong tip measure, may gunting, nakakatabas na tayo ng pantalon at makakatahid na tayo ng pantalon. Huwag problemahin ang wala kang L-square, walang curve line kasi meron tayong ruler at mayroon tayong tip measure, nakakatabas na tayo. So, atin na itong tatabasin mga kapadyak. Ito na. Duduplikitan ko mo dito sa laylayan para diretso yung lane nya. Ito kasi yung pinaka-finish. So, yan na yung ating gagawin. Ito, pati dito atin itong guhitan, idiretso natin. Kasi dito magpapantay mamaya pag natahin natin. So, yan na. Pakita ko na sa inyo ang pagtabas. Pagdating dito mga kapadyak, gano'n lang natin, no? Itaas natin ng kaunti dito. Medyo pabukit pa gano'n ng konti. Pabukit siya. Pabundok, kumbaga. Yan, ganyan, no? Tapos babalik tayo ng normal dito sa may sukat sa guhit talaga. Ito na yon. Dito tayo gugupit kasi allowance ito sa likod. Para pag in kaso sumikip, mayroon tayong pangdagdag. Ayan. Yan, pwede tayong magdagdag dito, sumikip man siya ng half inch, 1 inch, mga ganun, pwede tayong magpapalaki dito. So, yan yung ating ginagawa ngayon. Malaking tulong ito sa mga walang huraminta. At dito tayo, gugupit din ulit. Kasi, mga na to, may mga allowances na itong ating tinatabas. So, dito tayo sa mga guhit lang.
Itong ating tinatabas mga kapadyak, taga malayo ang mayari nito. Hindi ito tutorial na walang may-ari. May may-ari ito. So, kumpletuhin natin. 33 ang ating kaywang. Tapos duplicate ka dito. Yan, duplicate. Pwede nang wala. Pwede na, pero ito gagawaan ko lang, lagyan ko lang para pag in-sim out-sim ka mamaya, meron kang pagpapantayan. Doon sila pagtatapatin. Yan. Meron ng mga duplicate. Ito na lang, kung walang duplicate, ito duplicatean panay natin ito dito. Wait ka sa ilalim, tapos guhit sa gitna, guhit sa gitna, tapos guhit ulit sa ilalim. Pagkatapos dito, ilalim din ito na guhit para pareha sila. Opposite ito eh. Yan. Pwede ka lang mag dito ng half inch, 1/4 yan. Kaya yan, duplicate yan. So kung anong meron dito sa kabila, siya rin dito sa kabila meron din. So dito, itong guide na to, ito yung guide para sa paggawa natin ng bulsa. So natapos ang ating pagtuturo sa pagtatabas na kahit wala tayong quadrante at sa curve line. So, nawa inyong makuha ang mga paraan na ito para makakatabas kayo kahit walang mga gamit. Kahit roller lang at saka tension at saka depression. So, maraming salamat sa inyong panonood sa aking pagtuturo at sa muli pa ng mga videos. Maraming salamat.